Kahapon, napanood natin kung paano ninakawan ng kamusmusan ang batang si Lorenzo ng isang kapitbahay. Hindi ko alam kung bakit hindi ko sinasabi sa sarili ko na malito. Kasi nafe-feed niya ako ng sasabihin na atin lang to. Dahil sa pangyayari, na-hook sa pornography at naging exhibitionist pa siya. Paano kaya magbabago ang takbo ng kanyang buhay? Patuloy nating subaybayan ang kwento ni Lorenzo Faraon. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na! Welcome to the 700 Club Asia. Joyce, when you were a teenager just a few years ago, what was the biggest mistake you made and how did you overcome it? Okay. Ang biglang pumasok lang sa utak ko ay yung I was always late. When I was a young actress, meron akong sitcom noon. Starting out. Beauty queen na ako noon. Tapos kinuha ako ng isang malaking sikat na sitcom. Feelingera ako. As in, feeling ano na ako, diva. Kasama na ako. Feeling diva. Dumadating ako 1 hour late. Sa call time. Sa call time. So feeling ko ako yung bida or ako yung next big thing. So dumadating ako ng late. Of course, puyat kasi talaga ako. Pero hindi excuse yun eh. So, I think after the 3rd month, sayang talaga, biglang sabi nila, Joyce, you don't have to come to work next week. Isipin mo yon. Isipin mo yon. Nasisante ka na. Dahil palagi akong late. Nasiba ka. Oo. They fired you. They fired me and I really regret. Nung una nagalit ako. Nagalit ako. Pa dyan, kumakalat ang balita, di ba? Oo nga, syempre pag may bad reputation, kaya naggalit pa ako. For 2 weeks, ako yung galit sa kanila. Then after 2 weeks, parang na-realize ko, hindi, ako yung mali. So, nagbago ako. After that, I started to respect the time of other people. Tulad mo, Joyce, may struggle din itong si Lorenzo nung siya ay teenager. Hindi nga lang katulad ng yung pagka-deep, hindi ba siya? His struggle was a serious struggle. Correct. Dahil sa kasalanan ginawa sa kanya ng kapitbahay, naging rebeldeng anak, nalulong sa bisyo at lumayas pa ng bahay. Saan hahantong ang pawala niyang buhay? Patuloy nating subaybayan ang kanyang kwento. I'm a very self-destructive person. Sakit sa ulo ng magulang. Gusto ko lamang bumarkada, gusto ko maging astig. At the age of 12, doon ako first time nakapag-shabu. Ang dating top student na si Lorenzo ay tuluyang napariwara at napabayaan ng pag-aaral dahil nalulung sa masamang barkada at bisyo. Binasag namin yung kotse ng guidance counselor ng school namin. Nagpatong-patong na yung reklamo sa akin sa tropol, napapaaway ako madalas. Yun, mga ganun ba? Hindi ako pumapasok. Ako daw ay subject for expulsion, sabi ng aking advisor. Tapos, kailangan dalhin ko ang aking magulang. Yun din yung araw na yun, lumayas na ako sa bahay namin. Hindi ko na hinayaang malaman ng magulang ko kasi hindi ng takot ko noon. Na, kick out ako eh. Dala ko lang ay cellphone ng nanay ko. Nang humingi ng tulong si Lorenzo sa isang kaibigan upang makituloy, sa halip na kupkupin, dinala siya sa isang kakilala na buong loob siyang tinanggap. Yung bahay siya ng sindikato dati dito sa Batangas City. Alam ko na ginagawa nila puro illegal. Mga bata. Kasi nga, kabarkada ko yung classmate ko, nakikita-kita ko na sila. Hapon pa lamang may prospect na mga gagawin. Ito yung para sa drugs, ito naman yung sa booking. Ikaw yung magnanakaw ng motor, mga ganyan. Tapos yun, napapanood ko lang. Okay lang sa akin. Yung una, hindi pa ako nagpa-participate. Until kailangan ko na mag-participate kasi ako lang yung bukod tanging palamanin doon na wala akong ginagawa. Hindi pwede yun. Nadala si Lorenzo sa mundo ng sindikato. Natuto siyang mang-hold up at tuluyang nalubog sa kamalian. Makikipagkilala kami sa isang tao na merong possession until makakapalaga yung loob, yayakagi mag-stroll. Tapos, hold upin namin sa mga ready spot namin. Kailangan pag hinold up kami nung kakutsaba ko, pati ako ma-hold up kunwari. Hindi lang siya. Biktima din ako kunwari. Doon ko rin natutunan na pagka ikaw ay nasa ganyang larangan, isasantabi mo muna konsensya mo. You have to be professional. Higit pa rito,
Mas nahulog pa siya sa higit na madidilim na gawain. Mga aninong konektado sa kanyang mapait na nakaraan. Yung mga babaeng kasama ko, binebenta rin ng aming boss para sa mga kapalit ng sexual activity. Even kami, sa mga bading, sa mga matatandang babae. Yung ibang mga kasamahan, medyo ayaw nila pag matandang babae ang client. Kaya lang ako naman, hindi naman sa gusto ko. But because nung aking pangyayari, somehow hindi ako nailang. Kaya medyo naging mabenta ako ng mga time na yun. To be honest, hindi ko siya naisip na, mali, nakukonsensya ako. Kasi kailangan ko lang siyang gawin kasi I have to perform. Ang goal nung mga time na yun, makapagpasok ng pera sa bossing namin. Tapos from there, may cut lang kami. Yung mga time na yun, ang laki-laki na ng halagang 2.5. Pag naka 2.5 ka, ano ka na, favorite ka na ng boss. Pero yung konsensya, hindi ko naisip yung mga time na yun. Kailangan ko itong gawin, kailangan ko sa ng pera. Batid ni Lorenzo na hinahanap siya ng mga magulang mula nang siya'y lumayas. Ngunit kailanman, hindi niya nagawang humarap o makipag-usap sa kanila, kaya palihim na lamang siyang dumalaw sa kanila. Para lang pakiramdam ko nakauwi ako. Pero hindi talaga ako pumasok sa loob, sa labas lang. Alam ko yung lawak ng extent ng nagawa ko na kahihiyan sa aking magulang. Hindi ko rin alam kung ako ba yung majojombag ng magulang ko o may naghahanap na ba sa aking police. So it's better na ako yung nasa malayo na lamang. Pero deep inside, gusto ko na rin umuwi, syempre. Pag wala akong karga ng kahit anong drugs. So yung mga time na ako yung mag-isa, doon ko siya naiisip. To be honest, hindi talaga ako masaya. Kaya lang wala naman akong choice. Lumaki kasi ako sa nanay ko na napakamapagmahal. So somehow may konsensya ako na nagbibingi-bingihan lang ako. Napapansin ng boss namin na may ganong moment ako na nakaupo lang sa gilid, tahimik lang. Kahit ganon yung trabaho. Pero as a person na ganito, mabait siya. Kaya nung nagpaalam ako na uwi ako, hindi ako pinigilan. Nagpasundo si Lorenzo sa kanyang kapatid upang umuwi. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na pagkawala, hinarap niya ang mga magulang na labis niyang sinaktan. Ang nakakita ka sa akin nung una tatay ko. Tapos ginising nanay ko, sino yan? Anak mo. Ganyan, ganon-ganon ang salita. Ginanon lang akong tatay ko, tulog ka na. Pagising ko nung umaga, natatakot pa rin ako kung anong sitwasyon ng dadatnang ko. Wala akong maalalang sit-down confrontation. Parang tinanong lang nila ako kung saan ako nag-stay, anong ginawa ko, pero hindi ko sinabi na gano'n naman gagawa ko. Sabi ko na lang may kumupkup sa akin. Mas malala ang conviction sa akin, looking back. Kasi mas nakakonsensya pala yung kindness yung ibinabalik sa'yo instead of angst. Kung siguro kung dinali, sinaktan nila ako nung time na yon, baka pwede ko pa rin, may resentment ako, pwede kong gamitin yun na, ano ba to? Umuwi na nga ako, para ganyan, ganyan. Sige, alis na lang ako ulit. Pero hindi. Pagmamahal ang na-receive ko. Hindi ako nag-verbalize ng sorry, pero inayos ko ang aking pag-aaral. Matatakasan na kaya ni Lorenzo ang mundo ng kanyang nakaraan? O muli siyang babagsak sa madilim na mundo? Tunghayan ang susunod na kabanata bukas. Alam mo, Joy, sa akin lang ito, pero feeling ko yung ginagawa ngayon dito ni Lorenzo is dahil nga wala na siyang self-identity, wala siyang self-respect, mababa ang kanyang self-worth, di ba? Pagtanaw sa kanyang sarili, napakababa. He doesn't feel himself worthy. So kung ano-ano na lang ginagawa na parang pinapagamit na niya yung katawan niya sa mga ganyang klaseng paggamit. No? So it's really, dahil nga, bumabalik na naman dun sa abuse, sa right. Yun yung molestation. naging puno, no? The root ugat. Of, yung ugat rather, nung ba't niya ginagawa yun dahil may ugat. Doon ako... Tama, no? Huwag natin sasabihin na hindi niya choice, no? Hindi ko naman sinasabing hindi niya choice gawin ito. It's just that doon na nanggaling eh. Oo. No? May pinanggaling. Oo. So, well, tulad ni Lorenzo, pakiramdam mo, patapon na ang buhay mo o baka nawawalan ka na ng pag-asang magbago. Kapatid, I am telling you, there is hope in our Lord Jesus. Sabi nga sa 1 John 1:9, kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating kalikuan. Amen and amen. Alam po ninyo, if there's anybody who knows anything about wrong choices, ako na po yun. So, and if there's anyone who knows
that God is the God of the impossible. Ako rin po yun. Wala talaga pong imposible kay Lord. Kaya niyang baguhin ang ating buhay kahit tayo marumi o naligaw ng landas. All we need to do is come to Him and fully surrender our worries, our situations, and most importantly, our whole life. Most importantly, our past. God can heal you of your past. God can take away yung hiya natin sa ating nagawa sa past natin. God is able to do all these things because He loves you, because He's the God of all creation, because God wants what's best for you. Amen. Sa oras na ito, kapatid, join us in this very, very simple prayer. Ang importante lang po sa panalangin ito ay maging taos sa iyong puso. Pray it from your heart. Make my words your words. Father God, lumalapit po ako sa oras na ito, asking, Lord, for your forgiveness. Tulad po ng sinabi ni Mary, I want you to cleanse me of my past. Lord, ang dami kong nagawang kasalanan. But the Bible tells us that nothing is impossible for you. There is no sin that is too great, that it is beyond the grace of God. Lord, right now, lumalapit po ako sa iyo. I surrender my life to you, Lord. Wash me. Cleanse me with your blood. The blood that you shed on Calvary. Akin na po yun. I want that forgiveness. I want the salvation that you offer me because I have prayed in Jesus' name. Amen and amen. Amen. If you prayed along and accepted Jesus as your Lord and personal Savior, you are now a new creation. Your name is written in the book of life. Balitaan mo kami, kapatid, tungkol sa mahalagang desisyong inyong ginawa. I-text nyo lang ang yes, tinanggap ko si Jesus, kasama ang iyong pangalan at lokasyon at ipadala ito sa 0917-126-1442. Sa ating viewers abroad, +63 917-126-1442. Kung pinapanood mo ang show na ito sa YouTube, i-comment ang yes, tinanggap ko si Jesus, kung tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Para naman sa mga nais maging bahagi ng aming online Bible Study Group, i-comment lamang ang BSG. Sama-sama tayong lumago sa pananampalataya, sumali na sa aming online Bible Study Group. Sa ating pagbabalik, makakasama natin dito sa studio si Lorenzo. Ano kaya ang malalim na dahilan kung bakit naging pasaway siyang anak? At ano kaya ang naging buhay niya sa piling ng mga sindikato? Lahat ng yan at marami pang iba sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Kaya dyan lamang kayo. Maghihintay pa rin ako, Lord. I'm Nolo Lopez. I'm Jasmine, and this is my story. Tugon is now available on USB flash drive with a downloadable discussion guide. Watch and engage in meaningful conversations with your family and friends. Donate 1,000 pesos to CBN Asia and receive 2 bonus Tanikala telemovies, Kampihan, and Senior Moment with free discussion guides. Your support helps produce more Tanikala telemovies, inspiring programs, music, and online content that transform lives. Become a CBN Asia partner today. Your voice is your power. The secret to mastering your voice? You gotta speak the truth. You gotta be honest. Because the essence of communication is really making people to understand. Now, kung gusto mong makinig ang tao sa'yo, you have to have something worth listening to. You have to speak from the heart. Learn from the most influential voices in the Philippines. Register now for VoiceCon PH 2025. Welcome back to the 700 Club Asia. Kanina, napanood natin ang kwento ni Lorenzo na sa edad na 12 ay nagsasyabu na siya. Naging pasaway na anak at lumayas pa ng bahay. Ano kaya ang malalim na dahilan kung bakit siya naging pasaway? Para sagutin yan at ang iba pa nating katanungan, narito muli si Lorenzo Faraon. Hello po, thank you for having me again. Good to have you. Lorenzo, ano ang nagtulak sa iyo para subukan ang shabu at the tender age of 12? Well, yun na yung age na nag-search na sa akin ng lahat. Tapos at the same time, curiosity, dahil nga yung environment, marami akong naririnig na ganyan.
And then, ayun, sinubukan ko po at the age of 12. Tapos ang mga kasama ko noon, ako lang yung minor. Ang mga kasama ko noon ay mga adult na. Teka, parang weird na yan ang barkada mo. 12 ka lang, sila mas matanda. Hindi ko sila barkada, pero yun yung place kung saan nila ginagawa yun. Environment, no? Okay. Oo. Hindi ka naman na-addict sa shabu. Imposible hindi ma-addict sa shabu, di ba? Hindi naman ako naging totally dependent. I guess it's safe to say na user lang. Naging user ako ng shabu. At that young of an age. Yes. Okay, so sa kwento kanina, sinira nyo ang kotse ng inyong guidance counselor. Ba't nyo ginawa yon? Well, dahil nga po, yung time na yun ay medyo punong-puno na ako ng kalokohan. Napagtripan naming basagin yung sasakyan ng aming guidance counselor na nagresulta kung bakit kami na subject for expulsion ng school namin. So, nahuli din kayo? Nahuli po, nahuli. May nakakita. So, nang lumayas ka naman ng bahay, napunta ka sa sindikato, anong naging buhay mo ron? Yung pagdating ko doon, una, I remember, na-culture shock ako, syempre, kasi nakita ko agad yung galawan nila eh. Tapos wala akong choice, kundi manatili doon kasi kaya naman ako lumayas dahil nga I was subject for expulsion, hindi ko masabi sa magulang ko. Ayan, nauwi ako doon. Teka muna, sabi mo best friend mo to, bakit kanya pinadala doon? Bakit kanya pinasa doon? Best friend ko siya, pero hindi medyo may kalokohan din kasi yung classmate ko na best friend ko. Walang choice po eh. Naghahanap ako, sabi ko ayoko umuwi sa bahay. Para sa kanya, yun lang yung choice. May involvement siya doon sa sindikato? Hindi naman. Alam niya yung kalakaran, pero yung direct involvement wala po. Okay, so while you were with the syndicate, nasangkot ka naman sa pang-hold up, pumapatol ka sa mga matrona at sa mga bading para lamang magkapera. So, going through all of that, hindi ka ba nagtataka sa sarili mo na bakit ko ba ito ginagawa? May bahay naman ako. At hindi ka ba nag-worry? Naku, baka mahuli ako, baka magkasakit ako. Kung natatakot akong mahuli, I guess lahat kami na doon, takot kaming mahuli. Kaya lahat ng galaw namin, kalkulado. Did you feel acceptance with the syndicate? Not immediately. Hindi po agad-agad. Parang in-observe muna nila ako. Siguro, by nature kasi medyo malakas ang loob ko ng bata ako. Kaya hindi rin naging nagtagal. Tinanggap at inabsorb nila ako agad. Tapos, para matanggap ka nila, kailangan may pagagawa muna sila sa'yo. Sabi mo sa kwento mo na kumikita ka ng 2.5 at that's very good na, di ba? That was big for you, oo. Nung nagkapera ka na, naging masaya ka na ba? Yun lang kasi yung time ng buhay ko na nakahawak ako ng pera. Yung time na yun, malaki yun eh. Actually, yung 2.5 naman, hindi siya akin na lahat yun. Lahat yun, susulit namin sa pinaka-boss namin. Tapos may percentage lang kami doon. Gaano kalaki yung porsyento? Or gaano kaliit? Siguro mga time na yun, siguro mga 600, 500. Depende. Akin po yun. Pero pa rin yun. Para sa'yo, ano yun? Valuable sa'yo. Yes po, at knowing my age, malaking pera po yun. Sa bagay, o nga, no? Ilang taon ka lang. So, sa mga panahong yon, Lorenzo, did you ever think of God? Did you ever pray? Did you ever ask heaven to help you? Honestly, no. Hindi pa rin? Wala pa rin po akong idea kung ano ang Diyos, kung ano ba dapat kong gawin. But all I know is nakakaramdam ako ng guilt palagi. Bakit kaya? Now that, siyempre, may hindsight ka na, no? Why do you think you were starting to feel guilty? Siguro dahil nung core ko, yung pinanggalingan kong bahay na I would say mabubuting tao. And then dinala mo ako dyan. So, every time gagawa kami, magpe-perform kami ng ganon. Pagkakatapos, palaging mayroon akong quiet time, nakokonsensya, until nakasanayan ko na parang, sad to say, nawala na yung konsensya. Tumahimik na. Kasi parang siguro nasanay ka na doing these things over and over again. So yung konsensya na nandun sa simula ay unti-unting nawala. Yes. At saka yung ganong larangan po kasi talaga, na-realize ko, bawal siya sa mahina ang loob at mahina ang sikmura. Alam mo kaya, Lorenzo, importante talaga ang family, atmosphere and environment. Kasi kung ang pinanggagalingan mo ay, your parents are decent people, hindi mo pwedeng hindi dalhin yun eh. Okay, and segue yan sa tanong ko. May pagkakataon na bumisita ka sa bahay ninyo, pero di ka pumasok.
Anong pumipigil sa'yo na? Maraming beses po na, for example, wala kaming racket ng gabi. Ihiramin ko yung motorsiklo nung mga kasamahan ko, tapos magsasama lang ako ng isang kaibigan. Tatambay lang ako doon sa may harapan ng bahay namin na medyo madilim. Inom-inom kami doon. Hindi ako pumapasok kasi ayaw kong umuwi. Ayaw kong makita nila ako. Pero gusto ko lang maramdaman yung feeling na parang umuwi ako. Wow. Was it shame stopping you? Shame and fear. Shame and fear combination. Alam mo naman na mahal ka ng nanay mo, di ba? Sabi mo, pagmahal si mama. Kaya lang siguro dahil yung edad ko rin, medyo confused ako sa... I'm not sure kung paano nila tinetake yung ganun. Kasi nabalitaan ko, naka-blatter na ako, hinahanap talaga nila ako. Ako lang yung talaga yung hindi nagpapakita. Well... So, ni-report ka as missing? Yes. At what age pa yon? Siguro mga around 13 na po yata yun. Basta third year high school. Ang edad ko yun. Wow. Well, 13 to 15. Thank God, dumating ka sa point ng buhay mo doon na nagpasundo ka sa iyong kapatid para iuwi ka na. What made you do that? Actually, hindi po ako yung unang naging dahilan. Yung boss ko mismo. Kasi sa amin lahat, parang ako lang yung bukod-dangi na sinabihan niya na uwi ka na. May konsensya yung boss mo. So siya mismo may puso pala siya. Actually, lagi ko yung sinasabi na bagamat mga illegal yung ginagawa nila, these are good people. Pag magkakasama kayo, hindi mo mawawari na may ganun sila. As a barkada, as a barkada, parang they're okay. Yes. And then yun, siya nagsabing uwi na ako, hindi muna ako umuwi right after. Yung sumunod na araw, December 24, noon ako umuwi. Christmas pa. Nag-text ako sa kuya ko. Ang ibig ba niya sabihin, umuwi ka for Christmas o umuwi ka for good? Hindi malinaw. Hindi malinaw. Kasi po nung umuwi na ako, ang pagkakaintindi ko, out ka na muna. Teka muna, ano yung reaction ng brother mo nung nag-message ka sa kanya? Ang bilis niya ako ni-replyan. Tapos right after, yung nagsabi ako ng time, 10 or 11 na, dumating siya dun sa sinabi kong place. Kasama niya yung kanyang wife. Tapos yun, umuwi na kami. Wala siyang tinanong, as in zero. Pero kita ko lang sa mukha niya na parang he was so glad na makita ko muli. Kasi parang sa culture ng family mo, hindi kayo masyadong nag-uusap about emotions and things like that. Expressive. No? Hindi kayo expressive. So, when you returned, ano yung nagbago sa relasyon nyo sa family? I guess I can say na mas bumait sila sa akin. Na ang ina-expect ko kasi may violent reaction, ikukulong na ako sa bahay, pero hindi, puro kabaitan. Kaya because of that, mas lalo tuloy akong nakonsensya. Alam mo, Lorenzo, nung sinabi mo yun dun sa video, sobra akong na-touch kasi yung sabi mo, imbis na galit ang binigay sa'yo, more love ang binigay sa'yo. Kaya talagang I was very touched by that kasi ganyan yung Lord natin eh. Yes. Ganyan si God. Ano ang natutunan mo sa lahat ng pinagdaanan mo? So far? So far. At this point of the story? Natutunan ko ng time na yun na merong dalawang mukha ang mundo. Merong mga gumagawa na mabuti at merong gumagawa na masama. So, parehas ko yung naranasan. At I'm grateful actually na naranasan ko yun. Kasi na-apply ko siya sa buhay ko ngayon. Alright, well thank you so much, Lorenzo, for sharing your powerful and inspiring journey with us. So sa kwento mo, natutunan natin ang ABC ng buhay. Yung A stands for adventure. Maraming adventure sa buhay. Ngunit nasa atin ang pagpapasya kung alin ang ating tatahakin. Ang mabuti ba o ang masama? Tulad ng sinabi mo, Lorenzo. Letter B naman stands for breakthrough. Kahit madilim at marami tayong kabigatan sa buhay, keep praying and keep believing. Darating din ang breakthrough kung hindi tayo susuko. And then finally, the letter C for Christ. If we are confused, lost, and weary, Christ, of course, can guide us and restore us. Super amen. Stay with us. We'll be back with more after this. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app.
Are you ready to unlock the power of your voice? Join VoiceCon 2025 via webinar or face-to-face. Scan the QR code for more. Joyce, may umuugong sa buong mundo. Hindi naman. Ano tong VoiceCon PH? Event namin yan. I'm so proud about it. It's a premier voice development event in the Philippines. So kung nasa business ka, kunwari, nagbebenta ka, or kunwari, vlogger ka, or podcaster ka, you can go to this event and develop your business voice. Yung may authority. Yung aking business voice. Yung katulad ng boses ni Mari, yung ganyan. Yung may authority, pero warm pa rin. Okay. Para makatulong sa pagbenta ng produkto mo. Selling products or maybe job interview. Diba? If you just graduated, diba? Kakagraduate mo lang nung March and you need more confidence in speaking, you can attend VoiceCon. So, puntahan lang ninyo yung website, voicecon.ph. Kailan naman ito gaganapin at paano makakabili ng ticket? Malapit na! April 26. Ang lapit-lapit na. So, pwede po kayong bumili ng ticket dun sa VoiceCon, voicecon.ph. Pero pwede rin kayong pumunta doon sa SMX Function Hall 5. Pumunta lang po kayo doon on the 26th. And we will start at 8, the doors open at 8, start at 9. Punta lang po kayo. Balita ko, malapit na mag-sell out. Diba, sold out yung VIP ticket. Okay, pero malaki ba yung venue? We have room for you. We still have room. Okay. Nasa more than 1,000 tayo. Narinig nyo yan, ha? Sabi ni Joyce, there is room for me. Meron ding online. Pero wag po kayo pumunta doon tapos sasabihin nyo, gusto ko ng online. Kailangan online nyo din. We have guest speakers, Francis Kong, Chinky Tan, Real Talk Darbs, Inka Magnaya will be there. We'll have voice doctors, the best throat surgeons. Mike Pedero will also be there. And me and my husband, Ron, are gonna be there. We'll be sharing all our secrets pagdating sa authoritative and warm voice na tulad ni Mari. You can tell that will be an exciting and fun-filled event packed with valuable lessons from the best teachers on the planet. Saan ba planet? In the Philippines. Hosted nga pala by Pastor Jordan Escusa and the fashionista Mirza Sison. All right. Thank you very much, Joyce. VoiceCon PH. VoiceCon.ph. Okay. Meanwhile, may iba naman tayo. Are you struggling with sin? Do you feel like your life is getting darker because of it? Kapatid, come to Jesus. He can set you free. Colossians 1 verses 13 to 14 says, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Jesus is truly our hope, redemption, and Savior. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen, or chat with us on the Facebook Messenger of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Bye! Became depressed. Ayaw kong lumabas. Ayaw kong ng hangin. Ayaw ko ng tubig. At tapos yung mga sumunod na araw, galit na ako talaga. Inayos ko nga buhay ko nag-aral ako. Tapos biglang bagsak pa lang ending nito. Siya ang sinisisi ko talaga. Ang dami-dami kong pinagdaanan sa buhay. Tapos ito pa yung sinukuli mo sa akin.